Mga kapatid, hindi tayo naliligtas dahil sa mabubuting gawa. At ayon nga dito sa nakasaad ng Efeso 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Ibig sabihin, hindi mo kayang bilhin ang kaligtasan sa paggawa ng mabuti. Ano ang tamang pagkakaintindi? Maling isipin na magpapakabait ako para maligtas. Tamang katotohanan, naliligtas tayo sa pananampalataya kay Kristo, hindi sa gawa. Pero, sandali, mahalaga ba ang mabubuting gawa? Oo, pero resulta, hindi dahilan. At ayon nga sa talata ng Santiago 2 verse 17, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ibig sabihin, kung tunay ang pananampalataya mo, lalabas ito sa buhay mo sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Magbibigay ako ng simpleng halimbawa mga kapatid. Isipin mo, ang pananampalataya ay ugat. Ang mabubuting gawa ay bunga. Hindi bunga ang dahilan kung bakit may ugat. Pero kung may ugat, siguradong may bunga. Hindi ka gumagawa ng mabuti para maligtas. Gumagawa ka ng mabuti dahil ligtas ka na. Mga kapatid, gusto ko lang sabihin na hindi tayo naliligtas dahil sa gawa. Naliligtas tayo sa biyaya dahil sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang gawa, ebidensya ng tunay na pananampalataya. Mga kapatid, gusto ko lang linawin na ang biyaya ay galing sa Diyos, hindi sa tao. Hindi ito pinaghihirapan. Ito ay ibinigay. At ito nga ang nakasaad sa Efeso 2 verse 8. Niligtas kayo sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang sagot, natatanggap ang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Hindi sa dami ng mabubuting gawa, kundi sa pananampalataya, pagsisisi at pagtanggap. Pananampalataya, ito ay ang pagtitiwala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagsisisi, ito ay ang pagtalikod sa kasalanan at pagbalik loob sa Diyos. Pagtanggap, hindi sapat na kilala mo lang si Jesus sa pangalan. Kailangan, tinanggap mo siya sa puso. Mga kapatid, ang biyaya ay galing sa Diyos. Natatanggap ito sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Kahit makasalanan, pwedeng tumanggap. Pero ang tunay na tumanggap, nagbabago ang buhay. Hindi hinahanap ng Diyos ang perpektong tao. Hinahanap niya ang pusong handang sumampalataya. At kapag tinanggap mo ang biyaya niya, babaguhin ka niya mula sa loob. Okay mga kapatid, hanggang dito na lang. Sa mundong maingay, piliin mong makinig sa Diyos. Hindi ka nag-iisa. Ito ang buhay na may Diyos.